Komersyal na Australian blogger na si Brian Gorel. Ayon sa Pinay socialite na si Kitty Go, ang vlog ang paraan ni Gorel para makakuha ng katarungan. May ulat si Nadia Trinidad. Naniniwala ang Pinay socialite sa Hong Kong na si Kitty Go na walang dapat pumigil sa mga kontrobersyal na pagbubunyag ni Brian Gorel. Mag-iisang buwan na ang blog o online diary ng Australianong naghahanap ng katarungan matapos itakbo umano ng kanyang maimpluwensyang Pinoy ex-boyfriend ang perang kanyang pinundar. Milyon-milyon na ang sumusubaybay sa blog ni Brian sa buong mundo at isa si Kitty Go dito. As much as people say it's gossip, that's his business. That's why you open a blog, so you can express yourself. These ills that Brian, the cheating, the use of government money to try and come and arrest him, the non-existence of justice in the Philippines, this has happened during the Spanish times, okay? And it's still happening now. In fact, now it's worse because the stakes are bigger. Taong 2005 nang inakda ni Kitty Go ang librong When Shit Hits the Fan, isang koleksyon ng mga blind items ukol sa mga taong hindi niya masikmura sa alta sosyedad. Agad itong sinundan ng sequel na Shit Happens. At bagamat fiction o kathang-isip daw ang mga kwento dito, marami ang nakahula kung sino-sino ang mga napatamaan ng libro. At nagkataon na ang ilan dito ang siya ring nadadawit ngayon sa blog ni Brian. People have this notion that high society people are special. They're put on a pedestal, and they have an impression that they lead perfect lives, and they have very good marriages, and they have everything that they want. But it's not true. High society people end up having the most problems and the most dysfunctional families. They have the biggest secrets, and usually when you find out the secrets, you realize that your life is probably better than theirs, because you know a lot of high society people, you know, are simply a waste of space. It's just space in the world. They should just not exist. Aminado siyang tila malabo nga na mabayaran pa si Brian ng kanyang ex. Pero kung may isang malinaw na naibunga ang blog ng Australiano, ito raw ay ang pagmumulat sa mga Pilipino sa ilang sakit ng kanilang lipunan. Brian is a foreigner. And you know, the thing in the Philippines is you have to wait until an outsider or a foreigner tells you or complains before you can validate it, which is really silly. But somebody had to do it. The idealist in me is hoping that this blog is going to bring down the media that has been irresponsible and bring down all that whole Gucci gang, and these people should be hanged from their Hermes belts. Pero ang tanong, paano na ang mga inosenteng taong nadadawit? For me, it's sorry na lang. Why did you live your life so blatantly and so flamboyantly? Someone is bound to find out. If it's not Brian, it's gonna be me. Bago matapos ang taon, ilalabas daw ni Go ang isa pang aklat ng mas marami pang blind items. Para sa Bandila, Nadia Trinidad. Mahigit 150 milyong pisong halaga ng smuggled steel sheets ang nasabat kanina ng Bureau of Customs at CIDG. Ayon kay Apple Salandoni, ito ang pinakamalaking halaga ng kontrabandong nasabat. Pinasok kanina ng mga operatiba ng Bureau of Customs at CIDG ang isang warehouse sa Carmona, Cavite. Matagal na kasing minamanmana ng warehouse na ito dahil sa mga hinihinalaang smuggled steel sheets o mga rolyo ng bakal. At positibo nga na smuggled mula Taiwan ang mga bakal na nagkakahalaga ng mahigit 150 milyong piso. Ito na raw ang pinakamalaking halaga ng smuggled goods na nasabat ng customs. Sa gulat ng mga tauhan ng warehouse sa ginawang raid, hindi sila halos nakapagsalita. Ano lang, dito lang ako as parang nag-oversee kung anong nangyari. Ayon sa customs, inihahanda na ang kaso para sa may-ari ng warehouse, ang Steel Pro Philippines. This will send a strong message na kami po, hindi po kami nagbibiro. Noong isang linggo, inutos ni Pangulong Arroyo na ipasara ang lahat ng mga customs bonded warehouse. Ang mga customs bonded warehouse ay mga lehitimong imbaka ng mga imported goods at pagmamay-ari ng mga importer. Pero kadalasan ay nagiging taguan lang daw ito ng mga smuggled goods. Ayon sa customs, mahigit 30 warehouse pa ang isusunod nilang ipapasara dahil sa pagtatago ng mga smuggled goods. Para sa Bandila, Apples Halandoni.
Maagang nagdiwang ng kaarawan sa Makati kagabi si Pangulong Arroyo na birthday sa Sabado. Pero hindi pa rin siya pinatawad ng mga taga-oposisyon na ipinapaalam ang kanilang birthday wish sa Pangulo. Binigyan ng maagang birthday celebration si Pangulong Arroyo ng kanyang asawa at mga kaibigan sa isang pribadong lugar sa Makati kagabi. Nandoon sina First Gentleman Mike Arroyo, Executive Assistant na si Jury Soliman, ang tatlong abogado ng First Family na sina Jesus Santos, Roy Rondain at Constitutional Lawyer Romulo Macalintal at NBN Channel 4 Chairman Rolly Reyes. Imbes na pansariling kahilingan, ang birthday wish ng Pangulo, malampasan ang global financial crisis at magtuloy ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Make the Philippines weather the global situation so that it will be uninterrupted and moving towards first world within 20 years. Iba naman ang birthday wish ng mga taga-oposisyon para kay Pangulong Arroyo. Sa buwan ng pulong ng Rotary Club of Makati West, ipinarating ni dating Pangulong Joseph Estrada ang birthday wish niya para kay Pangulong Arroyo. I hope that she will have the courage to tell the truth. Sa isang hiwalay na interview, sinabi ni Erap na kahit may desisyon na ang Korte Supremang hindi pwedeng busisiin, ang naging usapan ng Pangulo at ni Secretary Romulo Neri tungkol sa ZTE deal dahil sakop ito ng executive privilege, may paraan pa rin para lumabas ang buong katotohanan sa noon siyaming proyekto na hinihinalang maanumalya. I also hope that she will instruct her cabinet to testify in the Senate and tell them to tell the truth and nothing but the truth. Sabi naman ni Makati Mayor Jejomar Binay, imbes na bigyan ng birthday gift ang Pangulo, siya naman dapat ang magregalo sa taong bayan. At ang pinakamaganda raw regalo, ang pagbaba niya sa pwesto. Ayaw na ng taong bayan ng kanyang pamamahala, no? At 28%, pero naman 28%. Yung kanyang leadership, questionable. Babala pa ni Binay, natigil man ang mga kilos protesta, hindi ito ibig sabihing wala ng banta sa kanyang liderato. Ginunita ang World Autism Awareness Day kahapon. Sa pakikisa ng Pilipinas, ipinarinig ng mga batang autistic ang himig ng kanilang daigdig. Mag-uulat si Gretchen Malalad. Kung titingnan at pakikinggan, hindi sila naiiba sa karamihan. Pero ang mga batang ito ay may kondisyong tinatawag na ASD o Autism Spectrum Disorder. Isa sa bawat 150 Pinoy ang autistic, ayon sa Autism Society of the Philippines. At sa paggunita ng World Autism Awareness Day, nais ipamulat ng samahan na maari pa ring mabuhay ng tulad ng karaniwang mga bata ang may ASD. Mas grabe kung hihintayin mo silang tumanda na wala tayong ginawa, tapos paano mangyayari? Dependent sila. They're educable, pwede silang maturuang maging productive, maging functional living, they can acquire functional living skills. Si Tristan Tumtum Mendoza, 19 na taong gulang na may ASD, pero isa siyang world-class marimba player. Sa katunayan, nanalo pa siya ng international award, ang VS Arts Rosemary Kennedy International Soloist Award sa Washington, D.C. Nakatugtog na rin siya sa iba't ibang mga bansa at personal pa nga siyang hinihiling ng Brunei Royal Family kapag meron silang espesyal na okasyon. Ngayon, scholar si Tumtum ng UP School of Music. If you have an inner talent, don't be afraid to share it to the world. Who knows it may be in you. You have to let it out. You break free from your shell. Wala pang lunas sa ASD, pero hindi ito dahilan para pabayaan ang may autism. Dahil kung sapat ang kaalaman, susuportahan ng pamilya at uunawain ng publiko, walang dahilan para magkaroon sila ng sariling mundo. Para sa Bandila, Gretchen Malalad. Susunod na, Beyonce knows, kumuha na nga ba ng marriage license? Bagong swimwear line ng Victoria's Secret